Nasamsam ng pulisya ang halos 100 sako ng pinatuyong karne ng pawikan at taklobo mula sa isang inabandonang bangka sa Tawi-Tawi. Yan at iba pang balita sa Mindanao, hatid ni Sheila Vergara Rubio. Tad-tad ng tama ng bala ang compound na ito sa Salvador, Lanao del Norte matapos pagbabarilin. Ayon sa mga saksi, bigla na lang dumating ang dalawang nakamotorsiklong sospek. Bineril daw nila ang matandang babaeng residenteng si Haji Salma Umpang Bangkola. Sumigaw yung mother ko na dapa. Kami naman, dapa. Rumesponde ang mga pulis at sundalo sa lugar at nakabarilan ang mga sospek na sina Layok Makamat at Saidani Masarunay. Patay si Makamat habang sugatan ang kasama niya. Inaalam kung may kinalaman sa politika ang krimen. Ang mga sospek kasi, taga-suporta umano ng re-electionist mayor ng Salvador na si Hasanor Tawantawan. Ang matandang biktimang nasugatan sa insidente, ina ng isa pang kumakandidatong mayor sa lugar na si Bebot Bangkola. Wala pang pahayag ang magkatunggali sa pagkaalkalde. Ito ang 77 sakong naglalaman ng pinatuyong karne ng pawikan at taklobo na nasabat ng pulisya sa isang bangkang inabandona sa dagat sa Tawi-Tawi. May nakapag-inform po sa amin nung bandang mga 4 p.m. na meron daw pong mga Chinese na nangungulekta daw po ng mga sinasabi nating mga endangered species na mga taklobo at mga pawikan. Pero wala nang dinatnang tao sa bangka ang mga pulis. Aabot sa mahigit 150 kilong karne ang nakumpiska. May nakita pang galon-galong formalin na ayon sa mga otoridad ay posibleng ginagamit para mapreserba ang mga naturang hayop. Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act, bawal ang paghuhuli at pagbebenta ng endangered species gaya ng pawikan at taklobo. Inaresto ang isang negosyanteng Koreano sa Pagadian City matapos ereklamo ng panghihipo umano sa kanyang babaeng empleyado. Ayon sa pulisya, dumulog sa kanila ang biktima dahil sa pambabastos daw ng kanyang among si Chongong Shi. Nagpasama raw ang suspect sa biktima para maglinis sa hotel kung saan nag-birthday ang ina ng dayuhan. Habang sakay sa elevator, bigla raw hinawakan ng suspect ang dibdib ng biktima. Walang pahayag ang dayuhan. Nahaharap siya sa reklamong sexual harassment. Sa Davao City, inaresto ang isa umanong hold-upper. Base sa investigasyon ng pulisya, sumakay ng taxi ang suspect na si Joselito Baldesco at nagpahatid sa barangay Catalunan Grande. Pagdating doon, sinabihan umano niya ang driver na dumiretso lang hanggang sa makarating sila sa barangay Takunan. Doon na umano niya tinutukan ng kutsilyo ang driver na si Bernard Perez. Nanlaban ang driver at nakuha ang patalim ng suspect. Dahil sa komosyon, nawala ng kontrol sa taxi ang driver, kaya ito bumangga sa gilid ng kalsada. Tinangkang tumakas ng suspect pero hinabol siya ng ilang residente at binugbog. Inamin ng suspect ang krimen. Nakuha sa kanya ang ninakaw na kita ng driver at isang pakete ng hinihinalang marijuana. Yan ang mga balita sa Mindanao. Sheila Vergara Rubio reporting.